10, verses 8 up to 10. Okay. Romans chapter 13, verses 8 up to 10. Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for he who loves his fellow man has fulfilled the law. Verse 9, the commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not covet, and whatever other commandment there may be are summed up in this one rule: love your neighbor as yourself. Love does no harm to its neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. Let us pray. O Lord, narito po ang aming mga sarili. Panginoon, tinawag mo kami at pinili mula sa maraming tao sa mundong ito, Panginoon, na hindi nakakilala sa iyo. Pinasalamatan po namin, O Diyos, ang aming pong pagkakilala sa iyo. Salamat sa iyong pagmamahal na walang humpay, walang patid, O Lord God, na kahit hindi kami tapat sa iyo, O Lord, tapat ka pa rin sa amin. Kahit lumayo kami sa iyo, Panginoon, hindi ka lumayo sa amin. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, O God. So dalangin namin, Lord, na sa amin pong pakikinig ng iyong salita, ikaw ang siyang patuloy na mangusap sa aming puso para lubusan namin maunawaan ang iyong pagmamahal. At ang pagmamahal na ito ay maibahagi po namin, maipadama po namin sa aming kapwa. At Lord, ano pa man po yung mga hinanaing, mga iniiyak ng aming puso, ikaw nawa ang siyang tumugon nito, O Lord, dahil ikaw po ang may sabi, unahin namin ang iyong paghahari at ikapamuhay ang iyong katuwiran, at ang lahat ng bagay ay idadagdag mo sa amin. And we thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen. Pwede na po kami magsupo. Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. On behalf of the church, welcome uli kay Sister Marivic na kababayan ko rin, taga Bohol. May isa pang taga Bohol doon, ha? Yung nakaupo kami ng lamisa, kababayan natin. Okay, so ang isi-share ko po sa hapong ito ay about debt to love. Siguro na maliwanag naman sa inyo yung salitang debt to love, ano? O yung salitang debt, utang. Parang kakaiba to, utang na magmahal. Kasi nga, yun nga po ang ating binasa, debt to love. Okay, so, tatanungin ko po kayo, or shall I say, we knew our kingdom purposes, why were we created? Ano nga yung mga purposes? Bakit nilikha tayo ng Diyos? Multiply, bago mag-multiply? Bago yung mag-rule? Be fruitful. Okay? So, ito yung reason bakit nilikha tayo ng Diyos, to be fruitful, then to multiply, third, to replenish the earth, to produce our own kind, and then fourth, to control and rule over all the earth. Okay? Kung tatanungin ko kayo, why did God love us? Ano ang nasa idea o sa isip nyo? Created us. Okay, so He created us. Bakit? Why? Alam na natin, those are purposes. But why did He love us? To worship Him? May punto? So that we will learn to love Him. We're supposed to love Him. What else? We are His children. We are His children. To love others. Okay, let's say the Bible mentioned nothing about a single reason why. So mali kayo lahat. Sorry na lang. Ano? Why? 1 John 4:7, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. Verse 8, He who does not love does not know God, for God is love. Anong kaugnayan? Dahil siya ay Diyos ng pagmamahal, hindi siya naghahanap ng anong pamang dahilan para siya magmahal sa
sa atin, kundi nature niya yon na magmahal. Susundan. Okay? Love in nature must express itself. Sa Ilonggo pa, wala pulos ang paghigugma mo kung hindi mo inihayag. Kung sinasarili mo, tinatago mo ang pagmamahal mo, walang kwenta yon. Anong saysay ng pagmamahal mo, pero hindi mo ipinapadama? Masusundan ba? Ganon din po, nung likhain ng Diyos ang tao, sabi niya, let us make man in our image and likeness. Nang sa ganon, yung pag-ibig niya na dapat maihayag ay maipadama niya sa taong kanyang nilikha. Masusundan ba? Kaya nga, wala kang makita sa Bible na for this reason, dahil mabait ka, dahil marami yung kanyang bayang pinili, kundi kaya lang tayo minahal ng Diyos dahil nature niya na magmahal at ayaw niya, hindi niya pwedeng maihayag ang pagmamahal na ito kung wala siyang reception. Walang receiver, walang nakakadama ng pagmamahal. So, He created man so that ang pagmamahal na ito ay kanyang maipadama. Nasusundan ba? Klaro? Okay. He needed subjects to be recipients of His love. I've said that already. This is why we cannot see a reason why God loves us, because it is simply His nature. Nature mo rin ba ang magmahal? Ha? Anong klaseng pagmamahal? Okay, so ang aim for this topic is for us to express our love and fulfill the law. Yes? Okay, tinatry ko lang i-modulate yung boses ko. Okay. Una, let no debt remain outstanding. Huwag daw kayong magtira ng utang maliban sa utang na magmahal. Hallelujah. Tama ba interpretation ko? Sa New King James Translation, kung titingnan ko natin, medyo napapahigpit sa naman. Ko-conscious na naman ako ngayon. Okay, King James Translation, owe no one anything except to love one another. Ang ibig sabihin po ng owe ay ganito. To owe means to be in debt to be in debt to. Let's say for example, gagamitin ko ang example, Sister Gina. Dinadalahan niya ako ng pagkain pag duty siya at duty ako. I owe her. May utang ako sa kanya. Utang na loob. Siguro sa labas lang. Okay, so, nung sinabi na, isa pang meaning ng ibig sabihin ng owe, to have a moral obligation to render or offer. Ito na yung siguro yung utang na loob. Moral obligation to render or offer. Because I owe her, I will be grateful, I will pay her something good in return. Klaro, klaro. Ano ba Tagalog ng owe? Utang, basta. Basta. So, nung sinabi niya na, okay, sabi niya, owe nothing except, ibig sabihin, kung ano yung utang mo, bayaran mo. Yes. Utang. That's good. Nasusundan ba ako? Okay, balikan natin ha, balikan natin. Sabi niya, owe no one anything or let no debt remain outstanding. Ang ibig sabihin ng outstanding ay remaining or existing. So kung may existing ka pa, may balance ka pa, bayaran mo naman. Para makautang ulit. Nasusundan? Ha? A mistake.
7 verse 21, the wicked borrows and does not repay, but the righteous shows mercy and gives. So di kahit ang tagal mong umaattend ng church, pero hindi ka marunong magbayad, sabi doon, wicked ka. Wala akong pinapatamaan. Nasusundan, okay? So Proverbs 17 verse 18, a man devoid of understanding shakes hands in a pledge and becomes surety for his friend. Ano ibig sabihin ng surety? Parang sa Bohol, pag-sure ba? Pag-sure ba? Ang surety means one who has contracted to be responsible for another, especially one who assumes responsibilities or debts in the event of default. Ulit pa? Okay. Kanina, sabi ng Bible, a man devoid of understanding shakes hands in a pledge and becomes surety for his friend. Maaring hindi lahat sa atin ang dahilan ng ating pagkakautang o pagkalubog sa utang ay sarili natin, kundi yung ating pagtanggap ng responsibilidad, pagtulong sa iba, nagiging surety tayo, nagiging guarantee tayo. Kaya nga, kapag nagiging guarantor ka, maganda sigurong tanong na consideration mo is, pag-sure ba? Okay? So, dahil ikaw yung guarantor, ikaw yung tumatanggap ng responsibility, kapag hindi nakapagbayad yung nangutang, ikaw ngayon yung may utang. Tama? Nasusundan. Hindi utang ang topic natin, ha? Baka sabihin nyo, may pinapatamaan ka, Pastor? Akala ko nakalaya ka na doon sa nangutang sa'yo, Pastor. Thank you very much. Okay, so when the debtor is unable to pay, it is the surety's responsibility to pay the creditor. That's right. Claro. Okay. Proverbs 11:15. He who is surety for a stranger will suffer, but one who hates being surety is secure. So kung ikaw daw ay mahilig ka magiging guarantor, mahilig ka mag-take responsibility, especially sa stranger, ikaw ang magsasuffer. Pero kung ayaw mo nang tumanggap ng responsibilidad para sa iba, ang buhay mo ay secure. Dapat mong tandaan niyan. Okay? Let no debt remain outstanding. Okay, so wala ka ng utang, quits na, kaya sabi ng preceding verse ng verse 7, give everyone what you owe him. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Kung ano yung due, ano yung na-owe mo sa isang tao, give everyone you owe them. Kung nakautang ako, nagkaroon ako ng kay Sister Gina ng pagkain, sabi doon, give everyone I owe them. So kung yun ay respeto, yun ay pera, yun ay pagkain, ano man yung naiutang mo or nautang mo, give it back. Parang, sama na tingin nyo sa akin. Parang may mga utang nga tayo. Okay, second, so first, sabi niya, let remaining debt or let no, paano ba pagkasabi sa NIV? Let no debt remain outstanding or owe nothing except to love. Okay, pangalawa, sabi niya, except the continuing debt to love. Lahat daw ng utang mo natin bayaran, pero dapat i-maintain mo na may owe ka to love one another. Nakaka-relate ba kayo? Nasusundan niyo po ba ako?
Klaro? So let's say for example, kung ang isang tao ay may utang sa akin, ano man yung due sa akin, dapat ibigay niya. Or vice versa. Kung ako nakautang sa isang tao, ano man yung naiutang ko, ibigay ko sa kanya. Kapag na-quits na yung utang, sabi doon, except the continuing debt to love. Yun bang, dahil sa pinagsamahan natin, dahil sa pagiging kapatiran natin, dahil sa pagiging anak tayo ng Diyos, dahil sa pagsasama natin sa church, may utang ako or kayo, parang sa bawat isa. Kaya nga, ang ibig sabihin ng O is a moral responsibility to render, para ibigay mo sa taong nauutangan mo. Susunod. Okay. To all means to have a moral obligation or to render or offer, then owe no one except to love one another. So dapat wala ka daw utang except to love one another. Masyado kayong seryoso? Hindi ko alam kung gano'n talaga kalaki ang utang ninyo. Sabi nga nila, ito mga phrases sa Tagalog, lalo sa pagmamahal, na umulan, bumagyo, umalis ako sa amin, umulan, bumagyo, andito ako, alang-alang sa pagmamahal ko sa iyo. Kasi nga, sabi nila, love conquers all. Ang masaklap pag sa Ilonggo, sabi sa Iloilo, ikaw ang nakapagpatuloy sa supot kong pagbati. Joke lang. Sorry, joke lang sa mga Ilonggo. ang gusto ko sabihin po nito is, yun bang, kapag nagkautang ka sa isang tao, ando doon yung, hindi ka pwedeng magyabang, hindi ka pwedeng magiging rude sa kanya, kundi mag-render ka ng moral obligation sa kanya. Kapangit naman, yung tao na nga may utang, siya pa matapang. Pero yan ang nangyayari. Ang masaklap, kung ikaw na Kristiyano, pag siningil ka, ikaw pagalit, parang wala kang kwentang Kristiyano. Sabi nga ng Bible, let no debt remain outstanding except to love one another. Nasusunod, okay? It is our duty, our responsibility, or obligation to love one another. Ibang usapan yan. Pag another one, lagot ka. Okay? Dahil we owe, sabi ng Bible, dapat magka-owe tayo sa isa't isa to love one another. So, it is our duty or responsibility or obligation to one another. Are we doing that? Okay. Hello? Okay? Love is useless unless expressed. Anong kwenta, anong saysay na sabihin mo, mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa mo, pero hindi mo maipadama. Ang sungit-sungit mo naman. Wala akong tinutukoy, ha? Okay? Proverbs 27 verse 5, better is open rebuke than hidden love. So, dito ini-exaggerate, binibigyang emphasis ng Bible na kung ang pag-ibig mo ay hindi mo ipinapadama, walang kabuluhan yan. Mainam na yung ikaw yung naging masama dahil sa attempt mo, sa concern mo na ituwid ang isang tao kaysa sinasarili mo yung pagmamahal mo. Hello? Dito magkaroon ng misunderstanding ang mga bata at saka sa magulang dahil ang concern ng magulang, ang future ng kanilang mga anak, pero ang nakikita ng mga anak, dinidisiplina sila, nasasaktan sila, and they thought the parents doesn't love them. But the truth is, better is open
rebuke than hidden love. It might hurt them at the moment, but, okay, Hebrews chapter 12, verse 11, I will show you the results of discipline. Hebrews chapter 12, verse 11, now chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Klaro? Parang bigla kayo na nahimik. Okay. To love a sinner would simply mean not to judge him. Amen. But, on the other hand, do not give consent to their sin, but rebuke him. Are you following? Okay? John chapter 8 verse 11, and Jesus said to her, neither do I condemn you, go and sin no more. So Jesus did not condemn the adulterous woman, neither did he consent with her in her adulterous acts. So do not judge, do not condemn a sinner, love him as he is or as he is, but do not consent to what he is or she is doing. Yes? Okay? So first, let no debt remain outstanding except to love one another, except the debt to love one another. Third, for he who loves another has fulfilled the law. What was the law? Matthew chapter 22 verse 37. Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And the next one, this is the first and great commandment, verse 39. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Alam niyo po ba kung bakit sinasabi ng Bible o kinakaman ng Lord that we have to love Him with all our heart, with all our soul, and with all our mind? Do you know why? Because Jesus loves us first, okay? Okay, ando doon na yan. Jesus loves us first, that even we were still sinners, He died for us. Pero ang tanong ko, bakit with all our heart, with all our mind, with all our strength? Because He is a jealous God? Kung nagje-jealous siya, anong nangyayari? Come on. Nagagalit. Okay. What I mean is, bakit siya nagje-jealous? That's how He loves us. Ay, hindi nyo na, may punto, pero hindi nyo natumbok. Na? May ibang minahal. Hindi naman mag-jealous kung walang ibang minahal eh. Tama ba? Tama. Ibig sabihin, kung hindi mo siya minahal ng buong puso, halimbawa, minahal mo ang Diyos 99%, yung 1% mapunta sa iba yon. May another one. Imaginin mo na lang sa 365 days a year, 364, mahal na mahal mo ang Diyos. Pero isang araw, isang taon, hindi mo siya minahal. Hallelujah. Sablay. Nasusundan. So, ayon ng Diyos na may kahati siya sa pagmamahal natin. So sabi niya, love the Lord thy God with all your heart. Kasi kung may percentage na hindi mo na ibigay yung pagmamahal sa Diyos, tinitiyak ko sa inyo, mapunta sa iba yun. Kaya mo nga, hindi mo binigay todo kasi sa iba na punta eh. Okay, so failure to do so would lead you to sorrow and problems in life. Why? Example, Abraham didn't find it difficult to offer Isaac to God. Do you know why?
He had full faith in God. Aside from that, He has no doubt. he has no doubt. He loved the Lord with all his heart. He loved the Lord with all his heart. No doubt, Abraham loved Isaac so much, but beside or before, sa puso niya, 100% ang kanyang pagmamahal sa Diyos. So, concern siya, mahal niya si Isaac, mahal niya si Sarah, pero ang kanyang pagmamahal sa Diyos, nangingibabaw sa lahat ng bagay. Okay, alam ko mahal yung mga anak niya. Halimbawa na lang, ikaw si Abraham ngayon. Sabihin ng Lord sa'yo, i-offer mo sa akin ang iyong anak. Magawa mo? Pero maliban doon, maliban pa sa alam niya na ibabalik, ang concern, ang point doon is yung pagmamahal ni Abraham sa Lord. Yun ang, mahal niya si Isaac, mahal niya si Sarah, mahal niya ang sarili niya, nasabi niya, anong say-say ng kayamanan ko kung ibang tao ang magmamana? Concern siya sa sarili niya, pero ang higit sa lahat ng concern niya, ang pagmamahal niya sa Diyos. Magawa natin yun? Ay, hindi natin nagawa yung all your heart pag hindi mo ma-offer yung anak mo. Maaring yung anak mo may kapatid pa, may tira pa naman. Nasusundan ba? Yes. Okay. So, you shall love your neighbor as yourself. Akala ko ba, Pastor, pag nagsumunod tayo sa kalooban ng Diyos, if anyone desires to follow me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Eh sabi dito, love your neighbor as yourself. Ano ibig sabihin nun? Pastor, ang tanong doon sino yung neighbor? Kaya hindi na ni... Okay, yung neighbor na yon, it could be everybody na nakapaligid mo. Nakapaligid sa'yo. Kasi hindi mo na neighbor, yung hindi nakapaligid sa'yo. Wala kang ugnayan sa kanila. Okay, ang point lang doon is, sabi niya, love your neighbor as yourself. Sino dito mahal yung sarili nila? Hindi kayo nagtas ng kamay, no? Takot kayo sabihin ko, mga makasarili. Nung sinabi ng Bible na, love your neighbor as yourself, hindi yun nangangahulugan na maging selfish ka, kundi nangangahulugan yun na tanggapin mo ang sarili mo maging sino ka man. I-explain ko yan later. So, loving yourself, many people have trouble living with others because they have trouble living with themselves. Tama ba? That's right. How could you be at peace? How could be friendly to others kung hindi ka at peace at hindi ka friendly sa sarili mo? You hate yourself. How could you love others? That's right. Yes, okay. They find it hard either to give love or to receive love from others because they cannot love themselves. I thank you, Lord. I haven't heard any ouch. Nobody hates themselves. Okay? Okay? One of the first steps in developing self-love is to realize and believe that we are completely and absolutely accepted by God. Yes? Okay. Ephesians chapter 1 verse 4, who He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Kailan daw? Okay, before the creation of the world. He predestined us to be adopted as His sons. Anong ibig sabihin ng predestined ulit? Bago pa man. Okay? Very good. Mga bright itong mga klase na to. Through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. So, naka-predestined tayo to be adopted as His sons through Jesus Christ with His pleasure and will. Hindi napilitan. Hindi yung, sige na nga. Pwede nga muna tayo. mayroong na preacher na assign sa amin, doon siya natulog sa bahay ng coordinator ng prayer meeting. Yung coordinator, may mga tuta. Nakita ng preacher yung tuta, ay sister, akin na lang tong tuta.
Yan, sige Brad, uwi mo na. Paglabas niya, may tutak pa palang isa. Sabi niya, uy, may isa pa. Akin na rin ito, sister. Sabi ng may-ari, sige Brad, pati yung nanay ng tutak, iuwi mo na. So, parang wala na kang pleasure baga. Parang gusto sabihin, ang kapal naman ng mukha mo, sige na, makagat ka na ng nanay ng tutak. Okay, Ephesians chapter 1 verse 6, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one who He loves. In Him, we have redemption through His blood. Okay, sa King James translation, or New King James, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted. So, God the Lord made us accepted. The problem with lots of Christians, they cannot accept others because they have problem accepting themselves. Paano mo matanggap ang asawa mo? Paano mo matanggap ang anak mo? Paano mo matanggap ang kaibigan, ang kapitbahay mo? Kung sarili mo, hindi mo matanggap. Example lang, hindi makatanggap ng sarili. Ang tagal-tagal lang nagkasala, hindi ko sinasabing magpatuloy ka sa pagkakasala mo, pero hindi mapatawad yung sarili nila. Sasabihin nila, imbis na sabihin nila, I made a mistake, ang sasabihin nila, I am a mistake. Malaki kaibahan nun. Nasusundan ba? Klaro. Okay? If God accepted us, we should be able to accept ourselves. Do not condemn yourselves. Huwag kang magmukmuk sa isang tabi. Huwag kang mag-self-pity hanggang mamatay ka. Kasi kahit anong kasalanan mo, tinanggap ka ng Diyos, dapat lang tanggapin mo ang sarili mo. Amen. Okay. No matter who you are, no matter what your past was, God loves you and accepts you. Yes. Okay, God accepts us even with all our imperfections. Isa daw sa mga sign, isa sa mga simptomas ng mga taong may self-rejection is mga perfectionist. Bakit sila perfectionist? Kasi outward manifestation yan ng attitude ng kanilang heart na hindi nila matanggap ang sarili nila. So, ang naging resulta po noon, ang anumang mga imperfections ng kanyang kapwa, hindi rin niya matanggap, kaya paulit-ulit niyang itinutuwid at ipinapabago kasi sarili niya mismo may problema. Wala akong tinutukoy. Sorry na lang kung may natamaan, trabaho lang. Yes? Okay? Many of us looks our worth through who we are, not by the worth God placed on us. Halimbawa na lang, we base our worth through education, physical appearance, jobs, talents, what passport we're holding, or achievements. Paano na lang kung wala kang pinag-aralan? E di ang self-esteem mo, ang self-worth mo, napakababa. Paano na lang kung wala kang trabaho? Paano na lang kung wala kang talent? Paano na lang kung wala kang passport? Paano na lang kung wala kang achievements? You should place your worth, you should value yourself by the worth that God has redeemed you. Ephesians or 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19 says, God redeemed us not by gold or silver, but by the blood of the Lamb. Amen. Yung dugo ni Jesus Christ, hindi kayang bilhin ng kayamanan ni Bill Gates, hindi kayang bilhin ng pinakamayaman ng tao sa balat ng lupa. Not by gold or silver, but by the blood of the Lamb. Ganyan kakahalaga.
kahit pango ang ilong mo, may kahit ano pa ang itsura mo. Sinasaan ka? Bakit kasi? You have been redeemed by the blood of the Lamb. Amen. Kaso lang, hindi ganyan ang batayan natin. Nagmahal tayo, maasawa man natin o maging sino pa man yun, nagmahal tayo not on the worth that God has placed on us, but on our own categories. Kapag may trabaho ka, masarap magluto si Mrs. Kapag sexy ka, malambing si Mister. Bakit kasi nakasalalay doon sa mga categories or bases natin? We should place our worth on the worth that God has placed on us. Kaya hindi ka dapat yuyuko-yuko, hindi ka nahihiya. Bakit kasi anak ka ng Diyos? Okay? The true value of anything is the worth placed on it by another. Okay, let's say for example. Okay? Attention please. Let's say for example, Pac-Man. Pacquiao lost. Para sa ibang mga Pilipino, maaaring malala pa yung balita na yun kaysa bagyo. Sa totoo lang, di ba? Noong balita ng bagyo, maraming namatay, maaaring hindi sila masyadong nalungkot, pero noong nabalitaan na natalo si Pacquiao, nalungkot. Why? Pride ng Pilipino yun. Bakit? Wala ka bang pride kay Pacquiao? Parang kumusta ka ata kay Marquez? Ewan ko lang, si Brother Rodi, kung doon kay Marquez pumanik, Marquez sila. Nasusundan niyo po ba? Okay, example pa. Example pa. Balikan natin, the true value of anything is the worth placed on it by another. Ang diamonds or gold, napaka-precious kasi pinapahalagahan ng tao. Nasusundan ba? Hindi mahal ang gold, hindi mahal ang diamonds kung hindi pinapahalagahan ng tao. Okay, isa pa, para maintindihan nyo talaga ng gusto. Alam niyo po ba na ang presyo ng gasolina ay nakasalalay sa supply at saka sa demand? Ni kahit masagana ang supply, kung walang demand, magiging cheap yung gasolina. Kaso lang, dahil sa marami ang demand, naging mahal ang gasolina. That's economy. Pero ang point ko doon, the true value of anything is the worth placed on it by another. Nasusundan. Kung hindi natin kailangan ng gasolina, mura lang ang gasolina. Kaya nga sabi nila, mas mura daw ang beer kaysa gasolina. Uminom ka na ng beer. Hallelujah! Okay. He chose us before the foundation of the world. Ganyan ang pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Amen? Okay? That we should be holy and without blame before Him in love. Hindi lang kasi natin nakikita na yung pagpapahalaga ng Diyos doon sa mister mo, sa misis mo, sa anak mo, sa sino man, ay gano'n na lamang. So, dapat lang kung ano yung pinahalagahan ng Diyos, pahalagahan din natin. It is work, okay? Kasi yung sa 1 year na awal, he was in the world was made by Him, in the world, you in man. John chapter 1. Okay. So, andito na daw siya sa mundo, pero ang mundo hindi nakakilala sa Kanya. Tapos sinilera ng pastor, he came into His own, and His own received Him. Okay. So, ang tinutukoy doon, ang mga Israelita, pero ang mga Israelita hindi tumanggap kay Jesus Christ. Ay, pastor, hindi lang Israelita, kundi pero in the first place, sila yung chosen generation kasi. Kaya nga, sabi niya, I have come for the lost sheep of Israel. Okay. So, no matter what happens, saan na tayo? Mukhang, nandun ka. Nandito.
No matter what happens, no matter how badly or how often we mess up, we are still Worthy and acceptable to God. So kung ikaw nagre-reject doon sa mahal mo sa buhay, doon sa taong may relasyon ka, kontra ka sa kalooban ng Diyos, kasi kahit sino pa mang tao na yung ginajudge or kinokondemn mo, mahal at tanggap ng Diyos yan. Amen. Okay? Jeremiah 31 verse 3, I love this verse so much. The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. Kaya lang kasi lumalamig yung ating pagmamahal, kaya lang lumilipas yung ating pagmamahal. Nananangan tayo sa sarili nating love, hindi tayo nag-rely sa love ng Lord na everlasting love. Ang gusto niyang sabihin, kung minahal ko kayo with an everlasting love, dapat matuto kayong magmahal sa inyong kapwa with an everlasting love. Mahirap nang pumalakpak doon. Okay, so as I always say, we cannot give what we don't have. Amen. Okay? 1 John 4:19, ito din sinasabi ni Sister Vivian, we love because He first loved us. So yung agape love na tinanggap natin, gusto nga ng Diyos na may receiver yung love niya, at para maging complete yung love na yon, dapat maipakita, maibalik natin sa Kanya at sa kapwa. So, maliban na lamang na ang isang tao ay nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, wala siyang pagmamahal na maipadama sa kapwa. Klaro? Nasusundan ba? Okay. By knowing and understanding how much worth we have and how God loves us, we can share the same love. Hindi pananalita ng isang taong lubusang minahal ng Diyos yung lintik lang ang walang ganti. Dapat pananalita natin, ang hirap mong mahalin, wala kang kwenta, wala kang utang na loob, pero sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa akin, magawa kitang mahalin. Hallelujah! Di ba ganun dapat yun? 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. So, kung yan minahal mo, mister man yan, boyfriend man yan, kung sino pa man yun, dahil tumanggap kay Christ yan, hindi pa siya perfect, but tinitingnan yan ng mata ng Diyos as a new creation. Old things have passed away. Dapat tingnan mo rin siya as new creation. Hindi yung dating manlalasing, yung dating babaero, dating kung ano-ano pang mga ero. Nasusundan ba? Hindi eh. Ang tinitingnan natin, kasi itong asawa ko lasinggo. Kasi itong asawa ko sinungaling. Kasi itong asawa ko babaero. Hindi natin tinitingnan yung tao na yun as a new creation in the eyes of God. Hindi pa siya perfect, and yet, the Lord is working on His imperfections, pero dapat matutunan natin silang tanggapin. Hindi ko galit. Okay, the picture that we have of ourselves, our self-concept will always determine how we respond to life. Let's say, for example, kapag ikaw may konting nararamdaman, sasabihin ng doktor may cancer ka, at pinaniniwalaan mo yung doktor, may cancer ako! So, klaro yun na kung ano yung self-concept mo will always determine how we respond to life. Pero kung paniniwala
Paniniwalaan mo na kahit sinabi ng doktor may cancer ka, hindi totoo yan. Kung totoo man yan, pagagalingin ako ng Diyos. Mangyayari ang ayon sa aking paniniwala, hindi ka panghihinaan. Pero kung ang paniniwala mo, may cancer ka, mamamatay na ako. Ito na. Mayroon akong kakilala choir sa El Shaddai. Medyo 20 years na siyang nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi pa naman niya sa Facebook, tinanggap ko lang ito, pag hindi mo raw ipasa yung chain letter, mamamatay ka or mayroong masamang mangyari sa'yo. Sagot ko nga sa kanya, nakakahiya ka. Hindi dapat makita sa status mo yan o sa wall mo. Tatakutin mo pa yung walang alam sa Biblia. Nag-reply siya sa akin, personal message. Sabi niya sa akin, galit ka ba sa akin dahil sa pinost ko? Sabi ko, hindi naman ako galit, pero nakakahiya ka. Talo mo pa yung hindi nakapagbasa ng Biblia. Sabi niya, alam ko, ang Diyos, si Jesus ang pinaka-strong. Ang pinaka-strong, wala ng strong higit sa Kanya, maliban sa Kanya. Sabi pa niya, pero sa totoo lang, hindi ko alam eh. Hallelujah! Luke chapter 10 verse 19, He has given us authority and power to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. So ang power niya, ibinigay niya over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Di kahit 1,000,000 pang chain letter na hindi mo pinorward, nothing shall by any means hurt you. Kaya sabi ko sa kanya, mangyayari ang ayon sa ating paniniwala. Amen? Nakakahiya yun. Matthew chapter 16 verse 18 and 19, and you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prosper. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Tapos may sinabi lang maganda, ang ganda naman ng anak mo, pera usog, bilaan mo naman. Hallelujah ka! Sige. Ang ibig sabihin noon, yung desires ng flesh ba, yung mga worldly things, kapag minahal mo yon, naging kalaban ka ng Diyos. Kasi the world is against God. Nung sinabi niya, for God so loved the world, lahat ng nakatira sa world. Pero Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the systems of this world. Yun yung sinasabi niya, if you are a friend of the world, you are an enmity against God. Klaro? Amen ba? So, kung ano yung self-concept mo, ano yung tingin mo sa sarili mo, maging ganun ka. Kaya nga sa preaching ni Pastor Joel Austin, sa preaching niya na I am, kapag sinabi mong I am pangit, hahanapin ka ng kapangitan. Ikaw yun. Pag sinasabi mong I am bulok, o I am dumb, I am foolish, I am tanga, maging tanga ka nga. Pag sinabi mong I am mamamatay na, mamamatay ka nga. Pero pag sinabi mong I am anointed, I am weak, kaya nga sa illustration niya, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Ganyan ba feeling mo? Okay, so we should not have to look for others to tell us who we are. Huwag mong hintayin kung ano yung sinasabi ng ibang tao para sumaya ang puso mo. Masiyahan ka dahil ikaw ay tinubos ng banal na dugo ng Panginoong Jesus at ikaw ay anak ng Diyos. You should be proud of that. Sabi ng kasama ko sa El Shaddai, sabi niya, proud na proud daw siya sa akin.
Bakit kasi? Sa mga umalis daw sa El Shaddai, isa ako sa mga pinag-usapan nila, successful yung career, successful sa profession, ayan, nagtatrabaho sa ospital. Ako, ang bango mo kaya pag nagtrabaho ka sa ospital, pag narinig sa Pilipinas, nag-RN ka ng UK, ang bango mo sa Pilipinas. Hindi lang nila alam. Kaliwat kanan yung credit card mo. Tapos sabi pa nila, marami kasing umaalis na medyo nag-backslide, hindi nagkaroon ng sariling church, hindi nagkaroon ng ministry. Ako naman nakikita nila yung ministry ng God Most High, nakasupport pa tayo sa Pilipinas, tapos may nagiging branch pa tayo sa Kenya. Sabi nila, napaka-successful ko daw. Pwede kong ikalaki ng ulo ko yun, pero hindi ko tinitingnan ang sarili ko doon sa sinasabi nila, kundi I am comparing myself to what could I be. Doon sa nagiging potential ko. Ito hindi ako nagyayabang It's either pwede akong ma-intimidated, hindi ko naman itinatago sa inyong nagsusulat ako ng libro ngayon. Nasa 45th page na ako. Pumunta ako ng Kingston, bumili ako ng Bible, tinignan ko yung shelves. Ako, matindi yung mga pangalan. Miles Monroe, tapos mga Joyce Meyer. Edmond, di kilala yun na. Pwede kong interpret yung wag na nga lang, hayaan mo na sila. Kaya nga, it depends on how you look at yourself. Paano mo ba tinitingnan sarili mo ngayon? Ang ganda. Okay, so, the people most successful at giving and receiving love are not the ones who walk around degrading themselves. Paano ka magiging successful kung ang tingin mo sa sarili mo, bobo? Paano ka magiging successful kung ang tingin mo sa sarili, tanga? Hallelujah, sorry to say the word. Di ba? Pero sa totoo lang, maraming tao walang tiwala sa sarili nila. Hindi ko kaya yan, pabaya mo na sila, wala akong gift dyan. Hindi mo ba nga nasubukan, bigok ka na, hallelujah. They are the ones who are fully in love with themselves and fully aware that they are loved by God. So yung mga taong grabe kong magmahal, nakaranas sila ng pagmamahal ng Diyos, kaya lang na-share nila ang kanilang pagmamahal. People who are full of self-hatred have trouble receiving love. Kaya nga, ito mga Pilipino, mahilig kasi tayo sa pakeme-keme ba? Uy, ang ganda mo naman. Ikaw naman, namimintas pa. Uy, ang ganda naman ang damit mo. Mura lang ito. Hindi naman tinatanong presyo. Kasi kapag nagsiself-hatred ka, ang mangyayari noon, they tend to think they are unlovable. How could anyone love me? Kung minahal ka ng Diyos, hindi ka dapat magtaka na mahalin ka ng kapwa mo kasi yung mga kapwa mo, nilikha ng Diyos yan. Amen. Okay? This negative self-image and mindset cause them to reject expressions of love from others as being false or misdirected. Dahil nga, ang baba ng tingin mo sa sarili mo, hindi ka karapat-dapat mahalin. Kahit sa prayers nga, Lord, alam ko, hindi ako karapat-dapat. Sino ba karapat-dapat? Nobody. Naalala ko na naman yung quote sa Facebook. Nobody is perfect daw, and he is nobody. Ibig sabihin niya, perfect siya. Kaya naman, no? Okay, at the same time, they cannot give love because their own deposits of love is overdrawn. So ulitin ko yung 1 John 4:19, we love because He first loved us. Okay? May love ako na tinanggap galing sa Lord, yung love na yun ang ma-share ko sa kapwa. Kung wala ako
akong tinatanggap, wala akong mai-share. Kung overdrawn yung deposits ng love mo, anong ibigay mo? Ang sama na ng credit mo. Okay, they have insufficient deposits of love from which to draw in loving others. You cannot give what you don't have. Kaya, kung ang mahal mo sa buhay, boyfriend, girlfriend, Mr. Mrs., sino pa man yun, may problema sa pagmamahal. Una nang naging problema, yung kanyang relasyon sa Diyos. Okay? 1 John 4:8, He who does not love does not know God, for God is love. So kung kilala mo ang Diyos, naranasan mo ang pagmamahal ng Diyos, maipakita mo ang pagmamahal na galing sa Diyos. So sabi niya, He who does not love does not know God because God is love. Nagmuni-muni ka na ba? Abay, may tunay na pagmamahal? Baka naman may rason ka bakit mo minahal ang isang tao. Naalala niyo yung topic natin dati na nabanggit ko? Dapat inalam mo at alam mo bakit mo pinakasalan ang isang tao. Bakit mo minahal ang isang tao? Baka naman mahal mo lang siya kasi sexy. Paano kung hindi na sexy? Mahal mo lang ang isang lalaki kasi macho. Paano na kung lumaki yung tiyan? Mahal mo siya kasi matangos yung ilong. Paano kung na-aksidente? So, he who does not receive God's love cannot love others. Yes? People cannot accept others because they cannot accept themselves. Are you still with me? Or parang lumalayo na masyado yung pagbulay-bulay niya. Parang, huli na ba lahat, Pastor? Okay, love does no harm to its neighbor. Sa totoo lang, kaya sinabi ng Bible that love is the fulfillment of the law. Bakit? Kasi love does no harm to its neighbor. You don't need to be told not to commit adultery kung mahal mo ang isang tao. Hindi na kailangan ng batas na daw siya nag-commit adultery kung nagmamahalan sa isa't isa. Bakit nag-commit ng adultery? Kasi hindi niya mahal ng lubusan eh. No. Ha? Lust of the flesh. Kasi nga, hindi umiiral yung agape-love. Umiiral yung flesh. Hindi na kailangan natin, huwag kang pumatay kung mahal. Paano mo patayin ang isang taong mahal mo? Daming Kristiyano, ang galing-galing magsabi, Lord, mahal kita, buong puso, isip at kaluluwa. Yung kapwa niya, hindi magawang mahalin. Hindi nga pinatay, pero may puot naman sa puso. 1 John chapter 3, verse 15, ang isang taong napupuot sa kanyang kapwa ay mamamatay tao. At alam natin, walang murderer sa kaharian ng Diyos. Ang higpit naman ata ng pastor, hindi pa sinaksak, murderer na. Bakit? Kasi puso ang tinitingnan ng Diyos. Hindi yung gawa mismo. Pwede kang walang ginawa, pero ang puso mo marumi. Ito nga ang kaibahan ng lawlessness, or ito ang kaibahan ng transgression, kasalanan, at saka wicked or wickedness. Iniquity, I mean. Ang iniquity, katayuan ng puso mo kahit wala ka pang ginawa. Nasusunod? Okay? Hindi mo kailangan. Thou shalt not covet thy neighbor's good. Mahal mo eh. Paano mo nakawan ang isang taong mahal mo? Kaya mo nga amin nakawan dahil hindi mo mahal eh. Gusto mo malamangan. Ang nakakalungkot pa, kahit sa mag-asawa, nangyayari yan, naglalamangan. Tinutukoy. All commandments as such are summed up in one rule. Love your neighbor as yourself. Kung mahal mo sarili mo, mahalin mo ang iyong kapwa. Pero hindi natin magawa-gawa. Bakit ga? Challenge! Have you accepted yourself as Jesus do?
Wala ka bang problema sa sarili mo? Wala kang self-condemnation, wala kang self-pity, wala kang problema sa mga past sin? Or hanggang ngayon, hindi mo mapatawad-tawad ang sarili mo? Kung may problema ka sa pagpapatawad mo sa sarili mo, hindi ka makapagpatawad sa iba. Yes. Is your deposit of love not overdrawn? Ha? Do you receive love so as to be able to give it? Dapat na. Conclusion, Romans 13:8. Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another, for he who loves his fellow man has fulfilled the law. Verse 10, love does no harm to its neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. Inanyayahan ko po kayong tumayo. In-encourage ko kayo na ilagay niyo ang sarili niyo sa presensya ng Lord. Loobin ng Lord na sa mensahe na ating napakinggan at sa awiting ito ay maging prayer po natin na to grow, to have more love, more power, and more of God in us. Dahil kung hindi natin nare-receive ang love ng Lord, wala ka tayong ma-share. So, I encourage you to put yourselves in the presence of God. If you would be able to concentrate na nakadilat ang mata, huwag mong ipikit. Pero kung nadidistract ka, ipikit mo ang iyong mata. Sabi nga ng Bible, pag nagpipray ka, pumunta ka sa isang room at isara mo ang pinto, walang enough room para magkanya-kanya tayo, pero pwede mong ipikit ang mata para makapag-concentrate ka. As we allow the music ministry to continue to minister unto us, inilayahan ko rin kayo na kung alam nyo na ang kanta na ito, pwede kayong sumabay at make it a personal prayer unto the Lord. Kung may struggle ka sa area ng pagmamahal sa kapwa, pagtanggap sa sarili mo, make this song a personal prayer unto God.
Challenge ko kayo. Sabi ng Bible, pag nagdala ka daw ng offer sa altar at may naalala kang taong naka-offend sa'yo or naka-offend ka sa kanya, puntahan mo yung tao na yun, makipagsundo ka sa kanya bago ka bumalik ng iyong offer patungo sa altar. In other words, ano man yung prayer natin pero may dala-dala tayong grudges, may dala-dala tayong inanakit, may dala-dala tayong unforgiveness sa sarili natin, hindi rin malugod ang Diyos kahit anong gawin natin pag-pray. So, maaaring hindi man yung grudges or resentment, pero ano man yung baggage ng puso mo, ano man yung dala mo ng puso mo ngayon, maaaring yan ay maliit na bagay lang doon sa asawa mo, doon sa anak mo, or kung sino pa man. I challenge you na sa pag-awit mong muli sa awiting ito, mahirap mahalin ang tao na yun, pero inaalaw mo lang na ang pagmamahal ng Lord dumaloy sa'yo para maihayag mo rin ang pagmamahal sa iyong kapwa. Especially sa asawa mo. Kung andyan yung asawa mo, andyan yung boyfriend mo, o kaibigan mo, nasa sa iyo na kung gawin, yakapin mo siya, maghawak kayo ng kamay, hindi mo dapat ikahiya na ang pagmamahal ay dapat mong ihayag. Amen. So, gusto ko maranasan yun na, para ba Lord, ang hirap gawin na mahalin ko siya, paulit-ulit yung pagkakamali, pero the Lord accept us kahit may mga imperfections tayo, dapat lang matutunan natin tanggapin ang sino man kahit may imperfections. Hindi mo siya pino-force, hindi mo siya pinipwersa na magbago doon sa tao na gusto mo. Nasusundan niyo po ba ako? Hindi ganun kadali yan. Hindi ko masabing perfect ako at yan na ang lifestyle ko. Pero sa mga panalangin at sa maging sa awitin na ito, it is my prayer na masabi natin, God first love us and we learn how to love. Amen? Okay, so kung para ayaw mo, para hindi ka mag-distract, dalhin mo ang sarili mo sa presensya ng Lord at gawin mong personal prayer ang awitin na ito. Para sa bagay na nahihirapan ka, surrender it to the Lord, especially kung may resentment ka pa, may grudges ka pa, may unforgiveness ka pa, may hindi ka, may tao kang hindi matanggap or may areas ng buhay ng mahal mo sa buhay na hindi ko matanggap. Bring it unto the Lord. As we sing this song once again, more love, more power. Kumbaga, tulugan mo ang Diyos na siya ang kumikilos sa area na yun. Hallelujah. More of you in my
Lord, may mga areas ng aming buhay na mayroon kaming kahirapan. Hindi ganun kadali magmahal sa isang tao, Panginoon, kagaya ng iyong pagmamahal. Marami kaming mga imperfections, marami kaming pagkakamali na nakikita. Pero sabi mo, Lord, you have loved us with an everlasting love. Turuan mo rin kami, Panginoon, na magmahal ng everlasting doon sa aming asawa, doon sa aming boyfriend, doon sa aming kapatid, doon sa kung sino pa mang taong nakapaligid sa amin, Lord. Mahirap man ito, Panginoon, subalit walang mahirap sa iyo. Especially sa mga pagkakamali na paulit-ulit, nakakairita na minsan, pero sabi mo, Lord, wala kang kondisyon na hinahanap para kami ay iyong mahalin. So Lord, turuan mo rin kami na magmahal na walang kondisyon. No matter who they are, no matter what they are, no matter how often they mess up with us, magawa namin silang mahalin, Panginoon. Not just on Christmas, sabi nga ng kanta, why would not you give love on Christmas Day? So Lord, hindi lang sa Pasko ang aming pagpapadama, ang pagbabahagi ng pagmamahal, dahil kung tutuusin, kapag tinanggap ka namin, lahat ng araw sa buhay namin ay Pasko. Hindi man namin taglay, Panginoon, ang kaligayahan ng mga taong nararanasan or tinataglay ng mga tao sa Pilipinas, Lord. Sabi nga nila, malungkot man daw ang Pasko sa lugar na ito. Sa Panginoon, walang malungkot dahil siya mismo ang nananahan sa buhay mo. Hindi mo na kailangan pumunta pa ng Pilipinas para maamoy mo yung Pasko, pero sa buhay mo, sa puso mo mismo, sabi niya, mananahan sa puso natin. So we thank you, Lord, for all your favors. We thank you for your love, na sa kabila ng kawalang-hiyan ng bawat isa sa atin, sa kabila ng ating mga kagaguhan, sa kabila ng paulit-ulit nating pagkakasala, pinatawad at minahal tayo ng Diyos. Yes, Lord. Narapat lamang, Lord, na magmahal kami kagaya ng iyong pagmamahal. Amen. Salamat ng marami. In Jesus' name. Amen. Amen.